Hi guys, so today we will discuss itong sample problem natin using moment area method. So in this example, dito nakuha ko na yung reaction. So alam nyo na yung pag-compute ng reactions. Okay, so next step dito, we need to draw muna yung shape or magiging shape ng ating elastic curve. And then we will perform na yung procedure on how to calculate yung mga deflection and slope using moment area method. Ayan. Ayan, so i-isolate ko muna yung drawing. Tinanggal ko muna yung mga distances kasi makakagulo yan sa ating discussion. So, ang first na gagawin nyo dito guys is, yung sabi ko nga kanina, you need to draw the possible shape ng ating elastic curve. So, kunyari guys, ay ganito yung naging shape niyan. Yan, kunyari is nakaangat yung isa and then yan, kunyari ganyan, no? So, ito yung ating tinatawag na elastic curve. So next, we will draw a tangent line. So ito yung procedure na mismo ng area moment. So kunyari ay ito. Ito yung ating point na gusto natin kuhanan ng tangent line. So pag gusto nating drawingan ng tangent line. So you will draw this one. Masyadong exaggerated. Yan, basta tangent yan sa point A. Kunyari, hirap lang i-drawing dito. Ayan. So guys, ito yung ating tangent line at point A. At point A, okay? Next, by procedure, ang kinukuha natin una dito is the distance mula dito sa elastic curve natin papunta dun sa tangent line. So, I'm referring to the vertical distance mula dito sa isang support papunta dito. Okay? So, applicable to kapag mga meron two types of support, two or more, Ayan, so ang term na ginagamit natin dito is TP/A, wherein ang ibig sabihin niyan is the vertical distance from any point or at point P, which is nandun siya sa ating elastic curve, okay, to the tangent line drawn from point A. Ayan. Okay, and by formula, ang ginagamit natin guys dito na formula for TP/A, ang ginawa ko dito is para same siya ng sign with the double integration method, ginagawa ko tong negative and then summation ng area of moment diagram times the centroid or x bar papunta dun sa point na kinuhanan natin ng TP/A, which is dito sa B, okay? Over EI. Ayan. Okay, so next step natin guys is to draw the moment diagram by parts, okay? So actually, kahit yung normal natin na moment diagram yung gamitin nyo, pwede. Kaso, ang problem natin with that is kapag medyo nagiging irregular yung loading, nababago kasi yung formula ng areas. Okay? So, para maiwasan natin na maging inaccurate yung inyong maging solution, we will, or it is recommended to use moment diagram by parts. So, sa moment diagram by parts, we select a reference line. So, normally, we select a reference line which is same with the point kung saan tayo nagkumuha ng TP/A or any no. So normally dito din. Pero pwede rin guys dito nyo ilagay sa A. Pwede rin 'yon, okay? So we will try sa B na lang para makita nyo din yung na mahirap pag dito sa point B. Actually mahirap pag sa point B natin nilagay yung yung tangent line. Hindi siya yung common nyo na ginagawa lang na nagpuputol-putol. Okay, so we will draw the moment diagram nung mga loads natin. So for 69.5, which is a concentrated load, so
Tatandaan nyo kapag concentrated load, ang ginagawa lang natin, if this is your reference line, ito yung load natin, kinukuha lang natin dito yung moment, which will oppose itong magiging moment natin dito. Ano? So, 69.5, mumultiply nyo lang to sa kanyang distance. So, sa problem natin, ito yung 5 meters, then this is 2 meters. So, 69.5 times sa 5, yun yung magiging ordinate dito or yung ating magiging value ng moment dito sa part na to. Ano? So, 69.5 times 5. So, meron tayo dito 347.5. Ayan. So, 347.5. And then, if you draw the moment diagram of this one, so kung concentrated load yan, so kita nyo dito, meron kayo ditong 347.5. So, lalagay lang natin yan. No? So, pag concentrated load, papaganito siya. Ayan. So, draw ko na siya dito. No? So, ito ay dapat katapat nito. Ayan. So, yun yung moment diagram ng ating 69.5, which is equal to 347.5. Now, ang sunod natin gagamitin is itong para sa load na to. So, yung load natin nag-start from this one. So, we will draw a spandrel of a parabola dito. Kasi alam natin pagka uniformly distributed load, kung papaganito yan guys, ano ito ha? So, yung moment niyan dito ay nakaganito. So, yun yung moment reaction niya. So, to get the magnitude of this moment reaction, so kung meron kayo dito 15 and then we have here 7. Tama, 7. So, we have here WL squared over 2, which is 15 times sa 7 squared. Yan, divide natin sa 2. Okay? Yan. So, dito makakakuha kayo guys ng 367.5. So, drawing na natin siya dito. So, take note, dapat katapat nito, ano? So, kapag dinrawing nyo yan, ganito yung tsura niyan. Oh. Yan. Yan, ganito dapat. So, take note, ito yung naka-second degree. Hirap i-drawing. Yan, medyo i-exaggerate ko guys para kita nyo yung yan. So, this is your second degree curve. Ayan. And yung magnitude niya dito is 367.5. Take note, this is negative area. Ano? And this one is positive area. Kasi above siya dun sa ating zero line. Yan. So, ito yung parang pinaka-zero line natin or yung parang pinaka-x-axis pa. Now, hindi pa tayo tapos kasi meron tayong 20. So, titingnan nyo dito, since ito yung ating reference line, yung magiging drawing ng ating 20 ay nakaganito. So, ito yung magiging reference line niya. So, tatandaan nyo, mga reference line, pwede natin siyang gawin mo ng fixed. So, para makuha nyo lang yung reaction and then, pag na-drawing nyo na yung moment diagram by parts, pwede nyo na silang burahin. Ano? Ayun. Kung sanay na kayo, hindi nyo na kailangan nung ganitong technique. So, kung ito ay 20, ito ay 1. Guys, ito ay 1 meter according to sa problem kanina. Ibig sabihin, ito ay 20. Okay, so kung 20 yan, ang moment diagram natin dito is papaganito. And ito. Okay, parang ganito lang. Yan, papaganito tapos pababa to. Dito naman sa kanina, ano yan, kaya siya nakaganyan kasi yung 367.5, ito yon. Tapos, nag-drawing tayo dito ng pang spandrel natin. Ito yung tinutukoy ko na drawing kanina. Now, since this is 20, yan, drawing lang natin siya dito. Ito ay first degree lang din, so 20. And then negative ito. Okay? Ayan. Then, burahin ko na tong mga ginamit natin kanina. Ayan. So, yan.
Now, we're going to find the value of TB over A dito sa drawing na to. So, kung makikita nyo, ang point A, ito yung point A natin. So, this is your point A and this is your point B. Okay, ito yung point B natin and point A. Gagawin lang natin, kukuhanin nyo lang yung, pwede kayo mag-drawing dito ng line, para lang makita nyo yung mga kailangan natin na area. So, tatandaan nyo, kapag sinabi natin TB/A, dapat ang hinahanap natin na area ay from point A to point B. Okay? Now, the common mistake na ginagawa ng mga students dito is, halimbawa, ito lang yung kailangan natin na area. Yan, kunyari, ito lang yung area natin na kailangan. Ang ginagawa ng ibang students is pinuputol nila agad dito. Ginagawa nilang rectangle, itong portion na to. Tapos ito daw yung gagawin nilang spandrel. So, which is mali. Ang totoong gagawin nyo dyan is kailangan nyong i-treat yung area natin na to as one. Di pwede yan paghiwalayan. Kasi siya ay portion ng spandrel. Ang whole spandrel ay magsisimula dun sa vertex. So, kung ito yung zero natin, kung kukuhanin nyo yung area na to, hindi pwede yung rectangle dito. Tapos, gagawin nyo lang to na 1/3 pH. So, hindi yun gagana. Ang tamang gagawin nyo dyan is pwede kayong gumamit ng Varignon's theorem or itong ituturo ko sa inyo na method. So guys, pwede nyo gamitan yan ng calculus. Okay? So we will set this as x. Yan, ito yung ating x. And lagay natin dito guys yung y. So take note, ito nga pala guys ay negative. Lalagyan na lang natin ng sign kasi below siya sa zero line. Since gumamit tayo dito ng calculus-based na approach, we will use this as negative na lang. Okay? So, burahin ko na lang to guys. Basta alam natin na dapat negative yung area dyan. Ulit. So, next step, to get the area, kailangan muna natin yung equation nitong line na to. Now, ang equation natin ng line na yan, kung titingnan nyo, second degree yan, according sa ating yung parang formula ng parabola, so y is equal to a plus bx plus cx squared. Ngayon, wala tayo guys value ng a, b, and c. So para malaman natin yung values na yan, we will get dito sa mga points na available. So for this one, baba natin ng konti, mamaya kayo babalik. So for this one, kung makikita nyo, meron tayong coordinates dito na 0, 0. Okay, and then sa part na to, ang x natin is from this point to this point, yun ay 7 meters. Ibig sabihin sa x natin, siya ay 7, and yung y natin is negative 367.5. Ngayon, since tatlo yung ating unknown dito, unknown si A, si B, and si C, kailangan pa natin mag-provide ng isa pang point para makuha natin yung mga values na yan. So, for me, ang gagamitin ko dyan ay itong point na to kasi madali lang siyang kuhanin. Itong point na to. Okay? So, alam natin na this is 2 meters and 5 meters itong span natin na mula sa support to support. Okay? So, para makuha natin guys yung value ng y dito, kasi alam natin yung x Ang x dyan, alam natin na siya ay 2. Now, para makuha nyo yung y dito, ang gagawin nyo lang dyan is to use square property of parabola. The squared property of parabola. So, by squared property of parabola, SPP na lang, no? So, y over x squared is equal to y2 over x2 squared.
So, in this case, ang y1 natin na gamitin is yung y in this example. And then, x1 natin is 2 squared equal to, ang y natin dun sa padalwa ay 7. Mali pala, sorry. This should be, negative 367.5. And yung ating x sub 2, yun yung ating 7 squared. Kumbaga, ginamit nyo yung maliit na spandrel. So, ito yung y natin, ito yung 2. Tapos yung malaki. Yan. So, ito yung 7 and ito yung negative 367.5. Okay? Ayan. So, ganun lang siya. Then, you will get the value of y. Then, makapag-generate na tayo dyan ng equation. So, 2 squared over 7 squared times negative 367.5. So, dito guys, may lalabas na negative 30. Okay? Ibig sabihin, yung point natin na to is 2, negative 30. Ayan. So, now that we have 3 points already, pwede nyo na yan i-substitute dito sa mga nakalagay dito. So, at x equals 0, y equals 0, lagay lang natin dito yung equation na to. Guys, substitute nyo lang yan. So, pag 0 yung x, 0 yung y, so isi-0 natin to. 0 yung x, 0 yung x squared, syempre. Pagka in-square mo yung 0, 0 pa din yun. So, in this case, 0 itong term na to. So, a is equal to 0. And then, proceed tayo sa next. At x equals to y equals negative 30. So, substitute lang natin. Negative 30 sa y equals sa a, which is, alam natin yan ay 0. Base dito. So, lagay ko na lang dito guys na 0 siya. Plus b times x plus c times x squared, which is 2 squared dito. So, dito magkakaroon ka na equation na 2b plus, ito ay 4c, equals negative 30. So, this will be your equation 1. And then, lastly, at x is equal to 7, y is equal to negative 367.5. So, substitute lang natin. So, 7. Wait lang, baliktad. Sorry. Negative, 367.5 equal siya sa 0, ang a natin. Plus b times sa 7 plus c times 7 squared. So, dito makaka-generate ng equation 7b plus 49c is equal to negative 367.5. And then, by using your calculators, you can solve for the value of ito, So, pwede nyo guys gamitin itong calcu. So, punta kayo sa equation. Then, 2 unknowns tayo dyan. So, type nyo lang dyan yung 2, 4, then, negative 30, Yan. Tapos, yung isa, 7, and then 49, then negative 367.5. Oh. Yeah, so, kung makikita nyo dito, yung b natin, which is naka-attribute yan sa x, equal siya sa 0. And y natin, guys, dito ay negative 7.5, which is naka-attribute siya sa c natin. Ayan. So, ibig sabihin yan, since a is 0 and b is 0 din, so the equation of our graph is equal to y is equal to negative 7.5 x squared. So, yan na yung ating magiging equation nitong second degree curve natin dito. Okay. So, ngayon, magagamit na natin siya to calculate yung ating area and yung centroid. Ito na yung pinaka-short na way to analyze this problem kung ang reference nyo ay sa point P. Actually, mas madali siya kung ang reference nyo ay sa point A. Yan. So, dito kasi, ipinilit muna natin sa point P para matry nyo rin kung paano. Okay? So, balik tayo sa, sa calculation. Ayan. So, actually guys, pwede nyo rin gawin sa calculator yung ginawa ko kanina.
kailangan nyo guys dyan yung tatlong points. Ano? So kanina meron tayong 0, 0 dito. Then 2, -30. Okay? So punta kayo sa calculator nyo. Actually, pwede dito yan. Punta kayo sa stat and then puntahan nyo tong quadratic. Then input nyo lang. So 0, 0 yung unang point and then yung second point natin ay 2, -30. So type lang natin dito. Yan, medyo mabagal lang yung sa app. And then 7, dito -367.5. Yan. So next step, isisiin nyo lang yan. And then punta kayo sa mali, wait lang. Pala na enter. Yan, siin nyo lang, then punta kayo dito sa rec. So apps, then punta kayo sa 8. Yan. Ito na yung mga sinulat ko kanina. So kung titingnan nyo dito, yung A natin ay 0. And then dito ay yung B natin ay 0 din. And then yung ating C at -7.5. Okay? So yun na yung ating mga values dun sa kanina. Yan. So pwede ang calculator. Ayan. Now, proceed na tayo dun sa calculation na. So, since ang goal natin is yung TB over A, kailangan lang natin itong lahat ng area na nandito sa region na to. Okay? So, hindi natin papansinin itong nasa labas at saka yung nasa kabilang labas. So, para magawa natin yan, kailangan daw natin yung formula natin. No? So, negative summation ng area ng moment diagram times sa x bar over EI. Now, simulan natin. So, in this case, area nitong nasa taas natin and then yung kanyang centroid papunta sa point P. Ito yung line na para papunta doon sa point P. So, ito ay 1/3. Since ito ay triangle lang, 1/3 ito ng base which is 5. Okay, so calculating for the area nung nasa taas na itong nasa taas na to, yung triangle natin. So, we have here 1/2 ng base natin na 5 and then yung height natin na 347.5. Then, times natin to guys sa 1/3 ng 5. Ayan, so that's it for our triangle dito. Guys, hindi nyo papansinin muna to kasi siya ay nasa labas na ng point B ng AB. Ito din, hindi nyo rin niya papansinin. Now, the problem here is, sabi ko nga kanina, kailangan i-treat nyo to as buo. Hindi yan pwedeng paghiwalayin. So, ang gagawin natin dyan para makuha nyo yung area is ganito guys. Idodrawing ko dito sa labas yung ating spandrel. Ang kailangan nating area is mula dito hanggang dun, which is nasa x equals 2 and ito ay x equals 7. Okay, so ang gagawin natin dito, so ilagay ko lang dito yung ating x-axis at saka yung y. Guys, itong y na to refers to the moment, yung moment dito sa drawing na to. So, ang gagawin natin dito, ito ay magdo-drawing tayo guys dito ng vertical strip dito sa case na to. Yan, kunyari ito yung vertical strip natin. So, this will be your dx and then ito yung y upper minus y lower natin. Okay? So, y upper minus y lower. Or simply, pwede na rin na y na lang. Kasi alam naman natin na sa x nakalapat, ito yung mas mataas compared dito. So, alam natin negative yung mga yan. So, ito yung negative 367.5 kasi. Okay? Ngayon, ito ay, ang kailangan natin kasi guys ay naka-times sa centroid. So, ang centroid nitong rectangle na to with respect dito sa line natin na to, itong reference line natin na to, okay, yung reference line na to,
is, kung titingnan nyo, if this is x, mula dito hanggang dun, and this is 7, yung centroid natin guys ay, ito ay 7 minus x. Okay? Ayan, yan ay para sa isang vertical strip pa lang. Now, since ang goal natin ay kuhanin lahat ng vertical strip na yan, starting from 2 hanggang dito sa 7, sa x equals 7, so we will apply integration. Okay? Okay, so by integration, ang kailangan lang natin dyan is kuhanin natin yung area nito times yung kanyang parang distance mula dun sa point na kino-consider natin, which is the vertical strip, papunta dun sa itong vertical line ng B natin. Ano? Or itong line na to. Okay, which is 7 minus x. So for a single vertical strip, so dA times yung kanyang moment arm, which is x bar, dA natin is y dx, and then yung kanyang centroid, ito guys pala, kinuha ko yan dito. Ano? So kaya siya naka-dA kasi isang element pa lang yung kino-consider natin dyan. Ang kailangan natin yung lahat ng element mula sa x equals 2 papuntang x equals 7, which is sobrang liit nung dx dito, wherein yung dx nyo ay sobrang liit na number. Halimbawa, ganito. Sobrang liit yan. Na hindi natin kaya manually, matagal. Or pwede nyo gawin na i-solve using numerical solutions. Kaso hindi natin yung gagawin. Ang gagawin natin is through integration. Okay, so yan, we will use y dx times yung ating 7 minus x. And take note, yung ating y ay nakuha na natin kanina, which is equal to 7.5, negative 7.5 x squared. Okay? So, ito guys ay dA pa lang. So, para makuha natin yung lahat ng area ng vertical strip times yung kanyang centroid, lalagyan natin ng ganito. Yan. And yung ating magiging limits, since we're interested sa x equals 2 to x equals 7, lalagyan nyo lang yun guys ng 2 to 7. Okay? Ayan. And then, substitute natin yung y. So, yung y natin ay negative 7.5 x squared dx times sa 7 minus x. Ayan. So, ito namang dx sa calculator, ganito ang lalabas dyan. So, sa calculator nyo, pwede nyo irekta ito. So, negative 7.5 x squared. And then, 7 minus x dito. Tapos, dx itong nasa kabila. So, try nyo guys sa calcu. Ayan. So, try ko din dito para makita nyo lang. So, 2 to 7. Tapos, ayan. So, negative 7.5 x squared guys. Tapos, ito times natin yan sa 7 minus x. Kaya na to guys sa calcu. So, here we have negative. So, yung kanyang ax bar is equal to negative 1390.625. Okay? So, ibig sabihin yan yung ilalagay natin dito sa dito. Kasi siya ito yung nakalagay dito, yun yung area times centroid nitong part na to. Okay? Parang idinirekta na natin. So, hindi ko na kinuha to guys, yung x bar nito kasi naka-direct na tayo dito. Okay? Ayan. Yan guys, ito ay naka-over EI. So, dito makukuha nyo yung TP over A natin. Ayan. So, you can solve na lang ito. So, 0.5 times 5 times 347.5 times sa 5 over 3.
minus sa 1390.625. So, dito guys, nalabas sa akin is 57.2917. Check ko lang. 0.5 times 5 times 3.7.5 times minus natin sa 1390.62. Tama. Then, times sa negative 1 kasi nasa labas. May negative sa labas. Ayan, so that's our value of TB over A. Yan. So, every time na kukuha kayo ng mga values ng you will perform integration. So, mamaya makikita nyo ulit yung integration. So, ayan. Alam na natin yung TB over A. Isa ito sa pinakakailangan natin. Nabalik tayo dun sa tinatanong. So, ang tinatanong sa atin is the slope at P. Okay, so kung slope at P ang tanong, add ako ng isa pang dito. Wait lang. Okay, so back to solving yung natin, slope sa B. Pero for me, ang unahin natin is slope sa A. Kasi yun yung madali. So, we already have the value of TB over A. Okay, so ito yung value ng ating TB over A. Tapos, ang gagawin nyo dyan, para makuha nyo yung slope sa A, kailangan natin tong triangle na to. Kung nakikita nyo tong triangle na to. Yan, ito. Yan, yung triangle na yan. So, to calculate the slope at A, kailangan natin guys itong yan, yung ikot dito, which is yan yung ating slope sa A. And theta A can be solved using rise over run lang. Unahin natin guys yung slope sa A. Yung kasi lang eh. So, slope at A is equal to yung ating TB slash A, divide lang natin sa span length natin, no? So, dito ang span natin ng beam ay, yung support to support ay 5 meters. So, dito guys ay, substitute nyo lang, negative 57.2917. And then, divide natin ito guys ng 5. So, slope at A, in this case, ay divide nyo lang sa 5. So, meron kayo dyan negative 11.4583. Over EI. Okay? So, ito guys ay over EI. Ayan. And this is in radians. Ayan. So, that's it for slope sa A. Ngayon, kaya natin inuna yan kasi kailangan nyo siya sa slope sa B. So, to calculate the slope at P, ang kailangan natin dito ay yung slope sa A at natin yung lahat ng area from A to B. So, itong area na bounded ng A and B, which is itong buong to. Hanggang dito lang. Hindi natin included ito and itong portion na to. Okay? So, para masagutan natin yan, alam na natin to. Now, yung area na gagamitin natin is area nitong So, I think this is 347.5 kanina. So, add lang natin area So, 1/2 times 5 times 347.5. Ngayon, pagdating nyo naman dito sa nasa ilalim, pag i-add natin yan, take note, same pa din siya nung kanina. So, dapat siya ay naka-vertical strip. Kumbaga, kukuhanin natin yung sum ng lahat ng area ng vertical strip natin. So, para makuha natin yon, since yan ay kailangan nating integrate. So, integral yan ng TA natin. Guys, wala na yung X bar ha. So, hindi nyo nakasama yung X bar. Kasi area lang yung kailangan natin. So, para makuha nyo tong DA na to, lagay natin, ang limits natin ay from 2 papunta sa 5. 7 pala, sorry. 2 to 7.
Okay? So this is 2 to 7. And then lalagay nyo lang dito yung ydx natin. Ito kasi guys ay ganito, ydx. So lagay nyo lang yung negative 7.5 x squared tapos dx. Yan, itatype nyo na lang sa calculator. So dito, gagawin ko lang ganito. Buburahin ko lang to guys. Buburahin ko lang to. Ayan. So dito makakuha nyo yung area natin which is equal to negative 837.5. So ibig sabihin yung slope at b natin ay equal sa negative 11.4583 over EI. Then add natin itong area na to. So 0.5 times 5 times 347.5. So you have 8.75. Then add natin tong isa. No? So pag in-integrate nyo yan, diba yan yung negative 837.5. Yan. So makukuha natin dito guys yung slope at P. So dito nalabas sa akin ay 19.7917 over EI. And now it's positive kasi alam natin na actually dito evident counterclockwise yung slope niya dito sa point P. So this is your wait lang pala, sorry. Ang tinutukoy na slope ay yung pag nag-draw ka ng tangent line dito sa point na to. So, kunyari, ito yung tangent line natin drawn from point P. So, yung slope natin dito is yung, ito yun. Ito yung theta P natin. Okay?